Hello, what's up sa inyo mga bengkong, no? Good morning. Ito kakagising lang namin. Actually, alis kami ngayon. Pupunta kami Parañaque. Ito na siguro yung pinakamalayo na mapupuntahan ko nang nagko-commute eh. Siyempre, bago kami umalis, naghahanda muna ako ng breakfast niya dyan. Nagluluto muna ako ng pagkain niya. Siyempre, ulam din namin. Mahirap kasing umalis nang walang kain. Mapapagastos ka talaga ng malaki. Sa kakahagilap ko sa ref, may nakita akong pansit. Ayun na lang siguro yung iinit ko para sa pagkain namin ngayong umaga. Alam nyo ba, parang mas masarap ang isang ulam mo ang isang pagkain kapag nakadalawang init ka na. Sinangag ko na nga rin pala yung natira namin kanin kagabi. Masarap kasi ang pansit kapag sangag yung kapartner. Kung makikita nyo, ito yung prepare ko para sa anak ko na pagka di ko na rin pala naipakita kung paano kami bumiyahe kasi nagmamadali talaga kami noon kasi late na kami. Ayan, nandito na kami sa clinic kung saan siya magpapamig. Imagine ninyo, no, mula Caloocan hanggang Parañaque, binahe namin. Nangangapa pa kami niyan kung paano kami pumunta dyan kasi first time ko lang talaga bumiyahe. Ayan, medyo mag-worried na yung anak ko niyan kasi medyo matagal yung process nung pag-medical niya eh. Pero wala tayong choice eh, kundi mag-antay lang talaga eh. Habang nag-aantay nga kami, binigyan ko muna ng snacks yung anak ko. Habang nanonood ng Bluey, maintindihan ako ng ibang magulang niyan kapag wala ka nang magawa. Kasi naboboard yung anak mo. At matapos nga niya magpa-medical sa wakas, ayan, naglalakad kami sa init para kami mga solar boys. Nilakad na nga namin kasi malapit na lang SM dyan. Magsasayang naman siguro kami ng pamasahe. Kapag mamamasahe pa kami, magkano rin yun. At kung makikita nyo naman sa paligid, walang kahit anong karinderya. Naglakad kami kahit gutom na kami. Tapos ang init-init pa ng panahon. Wala rin naman kasi kami maantay na tricycle kahit may mga dumadaan talaga dyan. Nakikita nyo puro kotse dumadaan, puro private cars dumadaan. Ang tagal na namin nagantay ng tricycle dyan. At syempre, yung mga init na init kanina maglakad, ayan, nagpalamig muna sa SM bago talaga namin gawin yung agenda namin dyan. May lalakarin din kasi siya dyan. Kaya magiging dating na naman. Mag-aantay na naman ako ng sobrang tagal. Medyo pagpasensyahan nyo na. Wala na nga akong upload. Sabog pa ako eh. Kasi kakarating lang namin. Ini-edit ko itong video na to. Sa totoo lang, inaantok na ako eh. At yun na nga, bumalik tayo dyan. Ayun, naglalakad na kami. Kasi medyo malayo yun ang pupuntahan namin eh. Siguro dulo pa ata ng SM yun. Kaya nahanap namin yung elevator. At habang naghanap kami ng elevator, itong si maliit, walang kumpay ang kakahinto kasi ang daming yung commercial, ang daming yung nakikita sa paligid. Ngayon lang ulit siguro nakalabas ito ng bahay. Medyo malayo ang ginalaan niya for this time. At ito na nga yung sinasabi ko, kami na lang yung natira, naikot na namin yung buong SM kasi nag-aantay kami. Noong mga time na yan, kabisado ko na ata yung buong floor ng SM kahit first time ko palang nakapunta dyan sa tagal namin nag-antay eh. At habang naglalakad kami dyan, hindi ko na nakunan na pumunta kami ng supermarket kasi naskam ako ng anak ko kasi may tinuturo na pagkain. Ayun, binili ko. At siguro naman ng magulang maintindihan ako kasi simpleng kasiyahan na nga lang hindi pa natin sila pagbibigyan. Nung pag-abot ko sa kanya nga nung binili ko para sa kanya, yun na nga, sobra yung ngiti niya. Siyempre, tayo naman, hindi naman natin maiwasan ng umiti pag umingiti sila, diba? At ito na nga, napadaan na nga kami Tom's World. Nakakita ng truck. Gusto daw niya sumakay. Ayun, bumili kami ng token para makasakay siya. Dapat nga pauwi na kami dyan eh. Sabi ko nga wag na kami dumaan dyan kasi makikita niyo mga truck. Nakita niya, nasa malayo pa lang kami. Turo na turo. Patay. Yan o, makikita mo yung itsura niya o. Ngiting wagi na naman ang master. Siyempre, yung mga maliliit na bagay na nakakapagpasaya sa kanila, di ba? Why not na hindi natin ibigay? Hindi naman siguro ganun kabigat para ibigay natin yung bagay na gusto nila, di ba? Kasi hindi natin namamalayan ng oras. Mamaya, ayaw na nila dyan.
Baka bukas hindi na sila sasakay dyan. Baka bukas ayaw na nila tayo kasama. Kaya cherish every moments lang, di ba? Ang pera babalik, pero pagkabata nila hindi na yan babalik. Kaya enjoyin mo lang habang ganyan pa sila kalit. Naantok lang ako, nagbabarsta ako, cleaned up. At ito na nga, palis na nga ako, may nabiglang nagwawala na siya niyan kasi ayaw niya pa sa mo. Buhatin mo na, may tara na. Huwag mo na ipakita sa kanya. At ayun na nga, matapos ang iyakan, sumakay na kami ng LRT para dali-dali ang umuwi kasi medyo napapagod na rin siya eh. Pinipilit niya lang na hindi matulog eh kasi nasa train kami, first time yung makasakay eh. Siyempre kami mga magulang pagod na rin kasi ang layo ba naman eh. Greenab lang namin nung papunta kasi late na nga kami tulad na nasabi ko kanina. Eh ngayon nag-decide na kaming mag-LRT para sa gayon ma-enjoy naman din ni Elijah yung view ng LRT. Nang makababa nga kami ng LRT, no, EDSA station, no, sumakay kami agad ng MRT papuntang SM North para doon na lang kami mag-grab pag hindi na namin kinaya. Pero pag kaya pa namin, sige, magabas kami. Pero dun pa lang sa pila, nagulat ako. Dami-daming tao pa rin. Simulan dati. Siksikan pa rin MRT. Pero sa LRT, parang nasa Tokyo. Nagulat nga ako na pagpasok ko kanina ng LRT. Para ako nasa Japan eh. Sobrang ganda nun rin. Kaya lang, mainit nga lang. Kasi bago pa eh. So ito, papunta na kaming SM North. Sumakay kami ng EDSA. So point to point kami. From EDSA, bababa kami ng dulo ng MRT para makasakay na kami ng Grab. Sa ngayon, di mahal. At nang makababa nga kami, dito nga kami sa landmark, no? At binabalak niya mag-window shopping. Ako, pauwi na nga lang. Titingin ka ba ng mga bibilin? Huwag naman sanang lumikit sa kamay mo, no? Ako, uwi na nga lang. Ako may nakikituro pa ako. At ayan na nga, nangungulit na nga ako na umuwi na kasi ang sakit na nga ng paa ko. Imagine nyo whole day kami na sa labas. From 7 or 8 ata yun. Sobrang aga. Tapos yan, pasado alas 8 din. Hindi pa kami nakakauwi. Kaya nag-decide na kami from dito sa landmark. Umuwi na kami gamit yung Grab. Kaya na nga, nag-decide na kaming ilagay muna siya sa stroller kasi medyo nangangawit na rin siya. Maghapon na rin siya nagbibit-bit kasi ako stroller ang bit-bit ko. Kaya naglalakad kami para mag-book na ng Grab kung saan kaya ang pinakamadaling ipin sa Grab at hindi mahirapan yung Grab na sunduin kami. At ito na nga, dumating na nga yung Grab and on the way pa uwi na kami. Grabe, sobrang pagod ngayong araw. Dami ko rin natutunan about kung paano pumunta sa isang lugar na malayo. Ay, sobrang makakapagod. Pero enjoy naman kami tatlo kasi nakapag-banding din kami. Kahit sakto lang yung pumasahe, sakto lang lahat. Okay lang. Overflowing naman yung joy at saka excitement. At sa wakas, after na mahabang biyahe, nakarating na kami. Dito ko na siguro tatapusin. Bye guys!